Setyembre 16, 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Ka-Anton Reports. Bago po natin dakuan ang paksang aking inihanda ngayong gabi na pinamagatang hindi nakakalimot ang karma, ang pagbabalik kay Jinggoy. Isa po munang maikling paalala. Bago po tayo pumalaot ngayong gabi, nais ko pong ihayag na hindi po ako expert sa issue ng karma. May nauunawaan lang ho ako ng bahagya tungkol po sa cause and effect, natural law, universal law, at yung siyempre divine law or divine justice. Ayon po sa mga aklat, ang karma po ay hindi gaba. Ang karma po ay yung aksyon na isinagawa ng isang individual. Yan po ay maaring mabuting aksyon o masamang aksyon. At bawat aksyon ay mayroong corresponding na effect. O cause and effect po ang principle na nag-govern sa karma. Kaya kung mabuti ang iyong itinanim, yung punla, mabuti rin ang iyong aanihin. Pero kung masama, labag sa batas ng Diyos, labag sa batas ng tao, makakaasa yung tao na yun na aani rin siya ng buweltang masama. Sa dami ng beses nating naririnig ang salitang karma, minsan nagiging simpleng biro na lang siya. Kakarmahin ka rin. Karma is real. Karma is quick. O kaya, balik sa'yo yan. Malit pa tayo eh. Gumaganong-ganong pa pag may nagsasalita ng masama sa'yo. Ang ibig sabihin, babalik sa'yo, tatalbog sa'yo. Pero kung titignan natin ang tunay na pinagmulan, mas malalim ang ibig sabihin nito. Ayon sa tradisyong Hindu or mga Buddhist, ang karma ay hindi simpleng parusa. Hindi ito Diyos na nagpapadala ng kidlat. Ang literal na ibig sabihin ng karma ay gawa or aksyon. At bawat gawa, mabuti man o masama, ay may kalakip na epekto. Minsan agad-agad. Minsan makalipas ang ilang taon. Minsan pa nga sa susunod na buhay. Sa madaling salita, cause and effect. Kung anong tinanim, siyang aanihin. Pero sa konteksto natin dito sa Pilipinas, iba ang pagdama ng tao sa salitang karma. Para sa atin, ang karma ay parang cosmic justice. Kapag may nang abuso, inaabangan natin ang pagbagsak niya. Kapag may nang api, sinasabi natin, hintay mo na lang. May karma ka rin. O kaya, ipaubaya na lang natin ang lahat sa Panginoong Diyos. Ito ang pambansang pakiramdam ng hustisya na madalas tawaging gaba. Na minsan wala tayong makuha sa korte o sa gobyerno. Wala tayong aasahan dahil bias, dahil yung kalaban ay may pansuhol. Kaya't ang tao kumakapit sa ideya ng karma bilang gaba. Interchangeable ho yun. O, sa Bisaya, gigabaan. Sasabihin ka doon, gigabaan na. So, nare-replace po natin yung salitang gaba sa karma. Pero gaba, of course, is a form of karma, pero negative karma sa aking pag-uunawa. Maaring mali, ano? Pero, meron din naman pong good karma. If you do good, expect good things in return. So, yan po ang buwelta. Now, ang ating paksa po ay iikot po kay Jinggoy Estrada. At to si Jinggoy nasangkot na po sa isang plunder case noong 2013. Kay Janet Napoles, nagka-mugshot na nga po silang tatlo. Si Revilla, si Enrile at itong si Jinggoy. Si Revilla mukhang tinanggap niya na yung kanyang karma. Dahil netong 2025 hindi na po siya nakalusot. Malaking disappointment po sa kanya yan dahil kala niya talagang lulusot siya. Kala niya mananalo siya pero hindi na po siya pinahintulutang makabalik. Baka kung nakabalik masangkot ulit. Kahiya-hiya. At least may magandang pagbabago sa buhay ni Revilla ngayon na ngayon wala na siya sa politika. Pero itong kay Jinggoy, kakaiba ho no? Na nakabalik ho siya sa politika. At ito, bumalik naman, binisita uli siya ng masasabi nating karma dahil dun sa resulta ng kanyang aksyon. Dun sa una, sabi hindi siya na-convict.
Pero nandoon po yung usapin na sumablay siya. Pero eto ngayon, panibago, 12 years later, 12 years later, tandaan po ninyo yan, ay naulit po yung cycle. Kumbaga, parang binisita na naman siya nung panulay. Sa Bisaya, yung panulay, yun po yung tukso. Yung tukso. Binisita siya uli at after 12 years, nung masangkot siya sa Flanders kay Napoles, eto na naman. Pero alam niyo po ba, kung yung 2013 ay 12 years ang pagitan sa 2025, 12 years before that, 2001, ibinisita rin ho sila ng karma. Nakalimutan na ho ito ng marami. Dumating po sa punto na talagang yung pinakamahigpit na challenge sa pamilya nila, pinakamahigpit na pagsubok ay dumating po noong 2001 nang sila ay sumakay sa isang bangka o isang boat na galing Malacanang para takasan po yung galit ng tao. So 12 years, 2001 to 2013 isa, 2013 to 2025 dalawa. So bali dalawang cycle ang tumama kay Jinggoy. Ngayon, according po dun sa Chinese Almanac o dun sa Chinese horoscope, para pong orasan yan, ang orasan ay may 12 oras. Ang Chinese Almanac naman ay meron din pong 12 hayop representing yung characterization, yung energy, yung frequency na dala niyan kada taon. So, merong Year of the Tiger. Ang Year of the Tiger, sinasabi, kontra niya yung monkey. May mga ganon. Kontra niya yung snake. Kontra niya yung ibang mga elemento doon sa Chinese Almanac na yan. At ganon din naman po yung iba na may kasundo at meron din pong kakontra. Kapag dumarating ho yung taon na yan, may mga red flags ho na dapat bantayan. Yung ating mga vulnerabilities na maaring tumama ho sa atin. Kaya kapag dumadating yan, sumasapit yan every 12 years, nasasabihin na pagdating ng Year of the Snake, mag-ingat-ingat ka dahil hindi maganda ang epekto ng Year of the Snake sa'yo. Mauulit at magkakaroon ka ng mga balakid at mga matitinding problema. At sa pagkakataong ito, napansin ko ho, kay Jinggoy Estrada, magmula ng 2001, binibisita ho siya. So sa loob ng 24 years, 2 beses po siyang binisita at ito na nga po ang pangatlo. Una noong 2001, sumunod noong 2013, 12 years later, kung issue kay Napoles, at ito tungkol naman po doon sa flood control scandal. So sa personal na epekto ng karma kay Jinggoy Estrada ay nagsimula ho noong 2013. 2001, siyempre, collective po yun. Buong pamilya ang apektado. Pero sa personal, nagsimula po yan noong 2013. Balikan natin ang 2013 noon. Pumutok ang Napoles pork barrel scam. Mahigit 10 bilyong piso umano ang nilustay gamit ang Peking NGOs. 3 senador ang nasangkot. JPE, Juan Ponce Enrile, kung hindi po masyadong napapublicize ang mga nangyayari sa kanya, wala po tayo masyadong idea. Kay Bong Revilla, nasabi na nga ho natin kanina, hindi na ho siya nakalusot sa Senado, pero maaari po nating i-interpret yan na positibo dahil iiwas na po siya doon sa mga posibleng tukso na hindi niya matanggihan. No? Panibagong yugto na ng kanyang buhay ang pagkawala sa Senado. Kaya Bong, kung nagkikinig ka, take it as a positive note, Revilla, dahil iniiwas ka na ng tadhana sa potensyal na sitwasyon na lalo ka lang malulugmok at malalagay ka lalo sa kahiyahiyang kalagayan. Pero kay Jinggoy Estrada, nanumbalik ho siya, pagkatapos ho ng mga iskandalong kanyang kinasangkutan, nanalo pa. Nanalo pa. Si Jinggoy, anak ng dating Pangulo, naging simbolo ng pagkakasangkot ng mga political dynasty at katiwalian, nakulong siya pero nakalaya din. Bumalik pa sa Senado na parang walang nangyari. Yung denial niya, natutunan niya
Aba, mukhang effective. Kasi kapag tayo nadadapa, natututo tayo ng leksyon. Pero yung iba, paulit-ulit na ginagawa, dahil yung leksyong natutunan nila, kung paano nila napagtagumpayan at kung paano nila nalusutan yung sitwasyon. Halimbawa, sa isang magnanakaw, nakapagnakaw siya, successful. Uulitin niya yun. Dahil yung natutunan niyang leksyon, yung paano niya nalusutan yung krimen. Pero kapag nahuli, natuto ng leksyon, yung iba hindi na umuulit dahil ayaw niya maranasan ng kalaboso. Pero yung iba umuulit pa rin. Kasi nakaranas ng paano niya nalusutan ang sitwasyon. Sa Chinese Almanac, kada 12 taon ay nagbabalik ang parehong hayop sa zodiac. Kung hindi ka natuto sa unang ikot, muling babalik ang parehong pagsubok. Para bang tuwing alauna ay sinusumpong ako? Tuwing alauna ay may hinahanap ako? Paulit-ulit to yan. Tuwing alauna. Tuwing alauna, nagiging routine na ho yan. Ito, ganun din ho. Kapag hindi mo binago ang isang maling gawa, hindi rin po yan tutuwid ng kusa. So eto na, parang re-examination, parang karma na nakasulat sa kalendaryo ng kapalaran. At kung ahas ang dumating sa buhay mo, kailangan mong patunayan na hindi ka na muli matutuklaw. Pero ang nangyari kay Jinggoy, nakaligtas sa kulungan, nakabalik sa Senado, pero ngayon eto na naman. Ibig sabihin ba nito hindi pa tapos ang leksyon ng kanyang karmic cycle? Ngayon, hindi lang ho ito tungkol sa iisang tao. Hindi lang ho ito tungkol kay Jinggoy. Kapag paulit-ulit na bumabalik ang pangalan ng parehong politiko sa mga iskandalo, tanong din ito sa ating sariling bayan. Personal karma nga ba ito ni Jinggoy? O collective karma nating lahat na patuloy na bumoboto at tumatanggap sa parehong muka, sa parehong apelyido, kahit paulit-ulit na tayong nilulubog sa baha ng katiwalian? Sa karmic view, walang naganap na hiwalay. Yung disconnect, wala hong na-disconnect. Tuloy-tuloy ang chain. Ang pinapabayaang mali, babalik para turuan hindi lang ang tao, kundi ang buong lipunan. So paano maiwasan ang negative na tama ng karmic cycle? Sa tradisyon ng parehong karmic philosophy at Chinese Almanac, may ilang paraan para hindi ka paulit-ulit tamaan. Pagbabago ng ugali at kilos. Dahil ang karma ay hindi sumpa kundi bunga. Kung inuulit mo ang parehong gawain, halimbawa katiwalian, panlilinlang, pang-aabuso ng kapangyarihan, natural na babalik ang parehong resulta. Kapag binago mo ang pattern ng kilos, nagbabago rin ang enerhiya na bumabalik. Kaya nga, paano ka magkakaroon ng pagbabago sa buhay kung hindi ka nagbabago? Paulit-ulit, yan lang ang ginagawa mo, di yan lang din ang epekto. Yan lang din ang nangyayari sa buhay mo dahil hindi ka nagbago. Kaya huwag kang umasa ng pagbabago. Pangalawa, pagbabayad at paglilinis. Sa iba't ibang tradisyon, may ideya ng atonement, yung pinagsisisihan ng gusto. Talagang nagpenitensya, halimbawa, yung dibdibang penitensya. Pag-amin, pagbayad, at pagtulong para mabawasang mapawi ang bigat ng karma. Kaso sa sitwasyon natin, sa lipunan natin, hindi po sila umaamin. Tanay pa ang deny. Kung ang pagkakamali ay nauugnay sa pera, katiwalian o pananakit, ang pagbabalik ng yaman o paglilingkod sa bayan ng tapat ay nakikitang paraan para bayaran ang utang. Pangatlo, pag-iwas sa tukso kapag dumarating ang taon ng siklo o ng cycle. Ang mga astrologers at mga Chinoy mismo ay naniniwala na kung ang isang taon ay conflict year mo,
dapat mas maingat ka, hindi agresibo at umiwas sa malalaking hakbang. Sa kaso ni Jinggoy, kung ang 2001 at 2003 ay parehong bagsak, dapat sana'y naghinay-hinay siya ngayong 2025. Pero ang problem, kadalasan inuulit-ulit ang parehong laro. Play dangerous games, win dangerous prizes. Pangapat, pagtaas ng kamalayan. Ang unang hakbang para hindi matrap sa cycle ay malaman na may cycle. Siyempre, awareness. Dapat malaman mo na may ganitong cycle at nang hindi ka matrap. At malaman mo kung paano makakaiwas. Kapag ang tao ay alam niya na bumabalik kada 12 taon ang enerhiya, ang frequency na maaring makapagpabagsak sa kanya, mas handa siya at mas magiging maingat sa kanyang kilos. Sa madaling salita, hindi po sumpa ang karmic cycle. Pwede siyang putulin kung ang tao mismo ay nagbago ng direksyon at hindi na muling gumagawa ng parehong sanhi. Kaya Jinggoy, kung ako sa iyo, pag-iisipan ko ng mabuti, ng malalim, ang mungkahi ni Robby Tarosa na mag-resign ka na.